Sa first scene ng Voltes 5 Legacy ngayon mga daga, makikita natin dito na si Apable tinatawagan pala itong defense contractor, Mali yung hula natin. Mali tayo mga daga, At makikita rin natin dito na si Eva nasa likod niya. So dito pala papasok yung scene na nakita natin mega trailer mga daga, na nagkausap itong si Eva at si Apable. So mali yung mga theory natin patungkol doon. Nakausap ni Apable itong si Eva nung bago siya umalis or kaya nung pagbalik niya. So mali yun, Wag na natin ipasok sa isip natin yun mga daga, kasi mali nga tayo doon. Sa next scene naman mga daga, makikita natin na itong si Zandra pinapatanong, pinapahanap yung mga pangalan ng mga kasama sa ekspedisyon nila. Dito wala naman tayong masyadong pag-uusapan kasi gusto lang naman talaga niyang malaman kung sino ang espiya nito ni Zardos. Yun lang naman mga daga, wala tayong pag-uusapan doon. At dito nga sa sunod na scene mga daga, kinonfirma nga ni Apable na hindi siya nagtatrabaho sa mga Bozanian. Paka lupit nun, kasi ibig sabihin na bawasan na yung hinala natin kung sino nga ba ang espiya ng Bozanian. So si Apable hindi talaga, sinabi na niya hindi talaga siya ang espiya ng Bozanian. So alisin na natin si Apable. Dalawa na lang ang pinaghihinalaan natin mga daga, si Eva at si Judy. At dito nga mga daga, nagsalita itong si Eva na ang gusto niyang mangyari, kasi hinahatian siya ng pera ni Apable. Pero dito mas pinili ni Eva na tulungan siya na maalis itong si Jamie sa Voltes team, 'di ba? Doon tama pa rin tayo, 'di ba? Kahit paano tumama tayo mga daga, hindi tayo nagkamali sa patungkol doon, na ito nga si Apable tutulungan itong si Eva para mapaalis o mapatalsik itong si Jamie sa Voltes team, 'di ba? Prediction pa rin. Yeah. At dito nga mga daga, nag-deal na nga sila, Nag-deal na si Apable at si Eva. Pumayag na si Apable. Paano ko nalaman? Sasabihin nyo, hindi naman nagsalita si Apable. Hindi mga daga, panoorin nyo ulit. Tumango si Apable. Gumanon siya, di ba? So ibig sabihin, nag-deal na sila. At saka, silent means yes, di ba? Yun naman talaga yun. Ito nga mga daga, sa sunod na scene, makikita natin si Jamie na papasok sa kwarto ni Mark. Siguro mamasahiin niya si Mark kasi masahit yung katawan ni Mark. Hindi, may something daw si Jamie, na ipapakita kay Mark. Hindi ko pa alam kung ano. Siyempre nanonood tayo ng live At binuksan na nga ni Mark itong daladala ni Jamie. At makikita nga natin dito mga daga, pagbukas ni Mark, makikita natin itong tatay niya at yung ina niya. Kaya naman pala. Dito nga mga daga, sinabi ni Jamie na naiintindihan din talaga yung pain niya. Naiintindihan daw talaga ni Jamie yung pain ni Mark, Kaya nga may pain si Mark. So gusto ni Jamie masahiin to si Mark. Gusto nga raw niyang babawasan kahit konti, yung pain ni Mark. Dito naman daga, sa sunod na scene, makikita natin itong si Eva, tuwang-tuwa, dahil malapit na daw mangyari yung dream niya, diba? Alam naman natin yung dream niya talaga kung ano, yung patalsikin itong si Jamie at siya makapag-pilot ng Voltlander. Yun lang naman yun. Wala namang doon, wala namang bago doon. Kasi yun naman talaga ang target niya. Naano lang ako kasi parang lang, ang ng reason, patalsikin siya para mag-drive. Kung ako yan, nandyan pa rin naman ako Isa pa rin ako sa team. Pero mas astig talaga yung nagda-drive, diba? Siguro dahil doon, siguro yun na nasa isip niya, mas astig yung nagda-drive. Diba? Pero parang nalilitan ako sa karakter niya, Parang nalilitan ako dun sa pinapakita niyang karakter dito. Hindi masyadong mabigat yung reason, kung bakit niya patatalsikin itong si Dahil lang sa love Dahil lang sa love to love triangle lang. Pwede naman siya bumawi sa ibang bagay, diba? Alam niyo yun? Kayo, anong masasabi niyo sa baba? I-comment niyo. Makikita natin dito si Mark na malungkot, dahil naalala niya itong tatay niya at saka nanay niya. At dito naman mga daga, makikita natin itong si Apable may tinatarget. Siguro ito na nga yun, yung pinag-uusapan nila ni Eva. Ibig sabihin, target niya dito is si Jamie. At dito nga, di ba? Si Jamie nga ang target nito ni Apable. At dito nga mga daga, dumiretso na kaagad itong si Jamie papunta kay Eva. Dito makikita natin na kaagad, alam kaagad Jamie, kung sinong tatargetan niya. Kasi wala namang may ibang galit sa kanya dito Dito nga mga daga, sa sunod na scene, makikita natin itong si Jamie, si Dr. Smith, at saka itong si Robinson. Siyempre, hindi mawawala si Robinson, binaril yung anak niya galit na galit nga itong si Robinson, Kasi unika iha niya yan Dito nga mga daga, na sinabi ni Dr. Smith yung tungkol sa CCTV. Dito lang medyo na lang ako, kasi naalala ko yung kahapon, CCTV, May CCTV naman talaga dyan. Kasi dapat talaga may CCTV dyan So dapat dun sa kwarto ni Jamie, nalaman dapat nila, kung sino yung pumasok. Doon na nagtataka ako, ba't hindi nila nalaman? Sayang naman. Dito nga mga daga, nakita ni Steve itong si Apable at naalala niya yung mga nangyari sa kanila nung unang pagkikita nila nito. Dito, nagdududa na to itong si Steve. Halata naman sa pagmumukha niya. Dito nga mga daga, dahil napagod ito si Big Bird, kakain siya. Grabe naman yung pagkain dito ni Big Bird. Talagang pang maraming tao talaga.
Grabe no, ang dami oh. Kayo, kaya nyo bang umubos ng ganyan? Dito nga mga daga, nag-report ang isang sundalo kay Big Bird na dumating daw itong si Judy. Dito, malalaman natin no, malapit na nating malaman kung sino nga ba ang espiya ng Busan. Malapit na, ramdam ko na to. Dito nga kagad mga daga, ano, sa sunod na scene, agad-agad bumungad itong sinabi ni Judy na kung kailan daw ba siya dadalhin nito ni Big Bird sa loob ng camp. Kasi nga nag-promise daw itong si Big Bird, no? Makikita natin ha, atat na atat itong si Judy na makapasok sa Camp Big Falcon. Bakit kaya? At sinabi na nga dito ni Big Bird mga daga, sige bukas, kung off daw ba ni Judy. Bukas, kaso Sabado bukas walang Voltes 5. Alam nyo mga daga, ano, natutuwa ako dito sa karakter ni Big Bird, no? Kasi hindi siya mayabang. Kasi sinabi niya dito, utusan lang daw siya sa loob ng CBF. Hindi niya talaga sinasabi, siguro nga, kasi secret yun. Kumbaga, bawal yun. Bawal niyang sabihin talaga na kung sinong driver ng Voltes 5. Kaya tingin ko ganun. Parang ganun siguro. Hindi natin alam mga daga, pero nahambulan ako kay Big Bird. Dito nga mga daga, no, sa sunod na scene, makikita naman natin na itong si Apable natatamaan ng mga usok-usok. Malamang sa malamang may hinihintay ito. Or kundi dadaan dito si Ava, no? Si Ava ang naghahanap sa kanya. Sa mga ganitong sitwasyon, alam ko na to mga gantong ano. Naku. Siguro mga ano ko rito, 70% na pupunta dito si Ava para kausapin siya sa nangyari. At dito nga mga daga, ano, nako, tumama na naman tayo. Grabe. Kasi naipagkita na naman itong si Apable kay Ava, no? Patungkol na naman kay Jamie. Sinabi nga ni Ava na mas mapapadali na yung pagtumba niya kay Jamie. Ay, nako. Lumalalim na yung punto dito ni Ava, no? Patungkol kay Jamie. Ibang klase na rin Parang wala, nabababawan lang talaga ako sa reason kung bakit tinatarget si Jamie. Parang hindi yun yung dapat. Pero wala tayong magagawa, yun na yun. Kayo, i-comment nyo sa baba kung ano masasabi niyo dun. Dito makikita natin na tinatakot ni Ava. Magaling talaga to si Ava sa mind control. Tinatakot ni Ava itong si Apable, no? Pero pumawi dito si Apable na pag nahuli daw siya, idadamay daw niya itong si Ava. Galing nga. Magaling yung ano dun, ha? Sa sunod na scene naman mga daga, makikita natin na si Dr. Smith at si Steven magkausap. Dito mga daga, ano, lumalalim na yung ano nila, yung iniisip nila. Kasi lahat daw sila pwedeng maging target. So, nag-iingat talaga itong si Dr. Smith. At dito nga mga daga, pinakita na kung sino yung espiya ni Prinsipe Zardos. Oh, sheesh! Pero mga daga, ano, nakakapagtaka, si Judy ba to? Parang iba yung mukha. Pero suot niya yung kwintas at damit ni Judy. Iba yung mukha niya Judy ba to? Wait. Hindi si Judy to. Si Judy ba to mga daga? Parang iba yung mukha. Bakit ganun? Tinitingnan ko, parang iba. Siya ba to? Shush, parang iba talaga yung mukha mga daga. Hindi ko maisip kung siya to Parang hindi siya Pero kayo comment nyo na lang sa baba dahil sobrang nalilito ako ngayon kung siya ba to. Kasi medyo hawig. Pero hindi. Parang hindi. Bakit ganun? Hindi ko maintindihan. Pwedeng hindi to si Judy Pwedeng siya talaga yung espiya pero nagbabalat kayo siya, no? Kumbaga kaya niya magpalit ng itsura niya papunta kay Judy kasi halos hawig lang sila. Ito si Judy. Ano ba talaga? Bakit ganun? Parang iba yung mukha. Hindi ko talaga. Ay nako. Ano ba yun? Nahirapan naman ako. Basta parang iba yung mukha Iba talaga. Pero sa ilong, para sila ng ilong. Sa bibig, para sila sa bibig. Sa mata, para sila sa mata. Sa kilay, para Ewan ko daga. Ano? Kung si Judy to, tama ako. Tama yung teorya natin. Pero kung hindi to si Judy, pwedeng nagbabalat kayo siya. Naguguluhan ako daga. Hindi ko na talaga alam sasabihin ko rito. Kayo mga daga, ano, i-comment nyo sa baba kung ito ba talaga si Judy o hindi. Kung nagbabalat kayo lang talaga siya bilang si Judy, no? Tingin ko hanggang dito na lang tong video natin mga daga dahil hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Parang hindi talaga to si Judy. At syempre mga daga, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung gusto nyo lang naman, hindi ko kayo pinipilit Walang sapilitan dito, promise. Subscribe mo na ha. Please, subscribe ka na. Hanggang sa susunod na video mga daga, mag-iisip pa ako Peace!